You see? Mahalaga ang forgiveness. But there is something better than forgiveness. Reconciliation. Pero wag mong isiping isa-set aside natin ang forgiveness. No! True reconciliation involves forgiveness. But reconciliation goes beyond forgiveness. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Forgiveness lang naman ang kailangan natin, di ba? Eh di sana yung sinabi niya sa langit, I forgive you. Tapos, bakit pa siya nagkatawang tao? Gusto niya talagang ma-reconcile sa Kanya tayo. So ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin mga kapatid, listen, sa pagsasalba ng isang tao mula sa kasalanan nito, lalong-lalo na kung yung taong ito ay hindi iba sa iyo, sa pagsasalba ng pupwede pang maisalba, matira, sa pag-asama niyo ng tao, hindi naman talaga iba sa iyo. No stone should be left unturned. Lahat ng gagawin, dapat gawin mo para dito. Sipin po ninyo, ang sabi sa Ebanghelyo, kapag may sama ka ng loob, nasaktan ka ng kapatid mo, puntahan mo, may kapartner yan. Ano kapartner yan? Kapag nag-aalay ka at naisip mo, may nasaktan kang kapwa mo, iwanan mo yung alay mo at puntahan mo. Ibig sabihin, ikaw man ang nakasakit o ikaw man ang nasaktan, either way, lahat gawin mo for reconciliation. Lalong-lalo na kapag yung tao ay hindi iba sa'yo. Mahirap ito. Mahirap. Yun lang magpatawad ka, mahirap na. Yun lang magpatawad ka, maiyak ka na. Pero naisip niyo po ba, sino lang ang naiiyak kapag nagpapatawad? Ikaw lang na nagpapatawad. Pero naisip mo ba, pagdating sa reconciliation, yung sa kabila ng lahat, naging magkaibigan pa rin kayo ng asawa mo? Yung sa kabila ng lahat, nagkasundo pa rin kayo ng kapatid mo? Yung sa kabila ng lahat, inalagaan mo pa rin ang magulang mong matindi ang pagkukulang sa'yo? Yung sa kabila ng lahat, tinanggap mo pa rin yung anak mong lumapastangan sa'yo? When it comes to reconciliation ninyong dalawa, sinong naiyak? Ikaw lang ba? Hindi. Siya lang ba at ikaw? Hindi lang din. Buong pamilya, yung nakakaalam ng away ninyong dalawa. Forgiveness may not